Magandang hapon po, Kamodi, and welcome back sa ating programa sa DZRH Balansyado. Si Karen po ito. Magandang umaga, magandang hapon sa inyo, ma'am, at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang hapon po sa lahat. Okay, naririnig natin na ang busina po, ibig sabihin nasa kalsada pa po kayo. Pero kumusta po at last day po ngayon ng ating 3-day transport strike, nagsimula noong April 15 hanggang 17 at ito na po ang ikatlong transport strike po na inyong inilunsad, ang grupong Piston. Ano po ang inyong assessment dito, Sir Modi? Paano naman makarin yung ating halos sa 3 araw na pagkilos at kahit naman nung nakalipas pa na April ng March ay tuloy-tuloy tayong naglulunsad ng mga pagkilos kaugnay nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at halos sumabot tayo sa 170 ang diesel at 120 naman sa presyo ng gasolina. At yung ating panawagan na yung kagyat na pagpapabasura dito sa Old Regulation Law at yung pagtanggal sa excise tax at sabat, yung kagyat na i-roll back o ibalik sa halagang 55 pesos ang diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Unfortunately, Kamodi, ang anunsyo po sa hindi po pagkolekta muna ng excise tax ay hindi po sa diesel at hindi rin po covered ang gasolina kundi sa tama po ba LPG and kerosene. Ito muna po yung tatanggalin muna ng excise tax, ano? So ano po ba ang inyong pakiwari dito? At sa tingin niyo po ba ay posible pa rin, hopeful pa rin po ba kayo na mangyari ito? Tingin natin ay hindi tama yung ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos nang binawasan na lang ay yung excise tax sa LPG at sa kerosene na kung saan ay talagang sabi nga natin ang pag-inog ng ating ekonomiya ay nakabatay sa diesel at sa gasolina. Kaya ito yung ating talagang mahigpit na panawagan at dismayado tayo sa naging desisyon ni Bongbong Marcos dito sa ginawa niyang pagtapyas sa excise tax sa langit. Okay. Ito naman pong transport strike, ikatlo na po ito, ano? Sa tingin niyo po ba ay meron pong impact? Ano po ba yung mensahe po na gusto niyong maipaabot? Sa tingin niyo po ba ay naging epektibo po itong transport strike? Gayong meron pong anunsyo, of course, and may mga ibang kumpanya na rin po, karamihan po, at sa gobyerno, ay nag-cut na po sila, kumbaga nagbawas sila ng araw ng pasok, physical na pagpasok ng kanilang mga empleyado sa mga opisina o tanggapan. So ibig sabihin hindi na po sila kailangan mag-commute, lumabas ng bahay. So ibig sabihin po ba nito ay kahit papaano po wala pong impact, parang hindi naman po masyadong naapektuhan yung daloy ng trapiko, Sir Modi? O sa tingin nyo po ay ito ay parang band-aid solution lang, pansamantala muna at hindi po na-address yung ugat o yung totoong issue po dito tungkol sa pagtaas po ng presyo ng gasolina, ng diesel, ang kumbaga yung kalagayan po ng ating mga driver po sa mga pampublikong sasakyan, Kamodi? Tingin natin ay yung pagbabawas ng araw ng trabaho ng ating mga manggagawa o pag yung sabi nga sa bahay na lang sa bahay na lang sila magtatrabaho ay lalong hindi ito makakatulong dito sa usapin ng ating ekonomiya sapagkat malaking epekto lalo na sa po ng 4 na araw na trabaho ng ating mga manggagawa ay bagamat sila nasa tahanan ay nadadagdagan yung kanilang oras ng kanilang pagtatrabaho na dating 8 oras ay umaabot po sila ng 14 hours yung kanilang pagtatrabaho. Kaya malaking epekto hindi lamang sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng ating mga manggagawa, kundi mismo sa pag-inog ng ating ekonomiya. Kasi yung pagdalang po ng pasahero ay pagdalang din ang kita ng ating mga driver at mga operator. Alam naman natin na sa kararampot na kinikita ng ating mga driver ay yan sa ating ekonomiya. Kung wala pong kikitain ng ating mga driver, ay paano iikot yung ating ekonomiya? Paano matutugunan yung pangangailangan ng ating bansa? Kailangan po kasi medyo lawakan din po natin ang ating kumbaga pagtanaw sa mga desisyon o mga hakbang na gagawin ukol po sa issue na to. Tama po ba, Sir Modi? Hello po. Hello, Sir Modi?
Hello po. Ayun po. Ayun po, sabi ko nga po, Sir Modi, kailangan medyo lawakan po natin yung pagtanaw natin kaugnay sa mga issue na ganito. Tama po ba, Kamodi? Hello po. Hello po. Ayun. Mukhang hindi tayo naririnig ni Kamodi dahil sa baka may issue po sa signal. Kamodi, tatawagan kayo namin muli. Reconnect lang natin ang ating linya ng komunikasyon. So habang tinatawagan po siya ng ating DZRH News Center, sa mga nanonood at nakikinig po, kausap po natin ngayong hapon na ito ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda, tungkol po sa pagtatapos ng naganap po na 3-day transport strike. Ikatlo na po ito, nagkaroon din po ito ng mga nakaraang buwan. At kahit naman po hindi pa po kumbaga literal na sumabog ang issue, ang giyera sa Middle East, ay marami na po mga issues ang kinakaharap ng ating mga PUV drivers. At sige, idamay na rin natin yung mga UV drivers po natin, tricycle drivers, ayan po. Basta ang ating mga tsuper po na nagsisilbi sa publiko at pampublikong transportasyon. And welcome back, Kamodi. Apo, magandang hapon po ulit. Ayun. So, Kamodi, gusto lang po namin na makuha din ang inyong komento, inyo pong reaksyon sa 10 pesos per liter na fuel subsidy naman ang pamahalaan sa jeepney at mga UV drivers. Sa inyo po bang palagay ay sapat na po ba ito? At kung ito ay paiiralin, ay hanggang kailan ito makakatulong sa ating mga PUV drivers, Kamodi? Mauna po ay tingin natin ay hindi ito makakatulong, lalo na sa kalagayan din naman natin, hindi naman lahat ng gasolinahan ay merong ganitong mga promo o mga sabi nga natin ay mga pagbabawas sa presyo. Ngayong araw ay galing po tayo dito sa Caltex, dito sa kanto ng Aurora, Katipunan. Opo. Ay dito sa may GP Rizal, wala pong nakalagay na San-Id na merong discount na 10 pesos. Okay. Kaya sinasabi natin ay hindi talaga ito yung tanging solusyon sa kasalukuyang kalagayan ng ating transport. Kaya mas talagang tinutulak natin yung pagtanggal talaga dito sa usapin po ng buwis para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung lahat ng ating mga kababayan. Kamodi, lahat po ba ng ating mga tsuper ay nakatanggap na po nung pauna pong ayuda galing po sa pamahalaan sa DSWD? Yung sa bahagi po namin, base po sa datos ay minimal lamang yung nakakatanggap ng subsidy, yung galing sa DSWD. At ang katunayan po niyan, nag-file po tayo ng mga higit na 3,000 pangalan ng mga driver at mga operator. Pero ang report po sa atin ay iilan pa lamang yung nakakakuha doon sa DSWD sapagkat maraming porsisyong dinadaanan. Yung sinasabi nila na lisensya lang ang kailangan i-xerox. Pero sa actual po ay maraming hinahanap na dokumento. Sa mga driver, hinahanap po yung WRCR, yung decision ng kanilang PO, ng kanilang prangkisa. Ay hindi naman po basta-basta ibinibigay ng ating mga operator sa mga driver yung mga rehistro at yung kanilang mga prangkisa. Kaya nagkakaroon ng malaking kahirapan, At maraming po nga pumipila ng mga driver na talagang umuwi nang walang nakukuha sa maghapon na nagtsatsaga sa init sa pila. Ay pagdating po sa lamisa, sasabihin ay wala pa yung kanilang mga pangalan doon sa mabibigyan ng ayuda. So, ang problema dito yung verification, tama po ba? At yung mga requirements. Pakiramdam nyo, pinahihirapan po ang ating mga tsuper. Opo, yun sa atin nga ay halimbawa yung mga sinumita natin, bukod po doon sa mga pangalan na nakalista sa papel, ay mayroon pa po mga xerox na lisensya. Kaya nagugulat tayo bakit pagdating sa DSWD, pag nag-iba po yung initial, yung isang litra lang sa pangalan ay hindi po kinikilala. At pinababalik-balik. Meron po tayong karusahan na 5 beses na siyang bumalik. Opo. At 5 beses na rin siyang nabigo na wala siyang nakuha. Okay. So ano po ang plano ninyo para dito? Kayo po ay, tama po ba, lumiham, kayo po ay nakipag-ugnayan na po ba sa mga otoridad tungkol dito para maplansya, maayos po yung mga ganyang klaseng problema?
Opo, tayo ay muling magpapail ulit tayo sa LTFRB ng mga pangalan ng ating mga membro dito sa NCR at tuloy hanggang sa ngayon ay problema pa rin po ng mga region yan dahil sa ngayon ay nasa region na yung sinasabi nilang ayuda pero pare-pareho ng kinakaharap na problema. Kung ano po yung problema dito sa NCR, yun din po nagiging problema sa mga rehiyon. Meron po bang update naman po ang Piston, Kamodi, sa paghahanda naman sa kasadong welga ng bayan? April 21 po ito. Ano po ang mga updates po dito kaugnay po sa inyong grupo? Wala pa tayo masyadong dahil lang magano po niya yung bayan. Sila po yung maglalabas ng paghahanda. Pero siyempre sa bahagi po namin sa transport ay kami po ay naka-prepared, nakahanda po kami hanggang sa ngayong darating na pandaigdigang araw ng mga manggagawa ngayong Mayo 1. Ang sektor po ng transport ay lalahok sa mga protesta laban dito sa US aggression, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, laban sa mga samot-sari ng mga policies, mga patakaran ng gobyerno na hindi nakakatulong sa mamamayan. Maliban po sa Mayo 1 and kung kayo po ay sasapi po dun sa welga ng bayan, may asahan pa rin po ba tayo na mga transport strike na inyo pong gagawin sa mga susunod pang mga buwan sakali po na sa inyo pong palagay ay hindi po bumubuti ang kalagayan natin? Sa bahagi po namin sa Piston ay mag-uusap pa rin po kami at kung ano yung magiging bahagi namin doon sa protesta ng bayan. Okay. Kamodi, ano po bang inyong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon at sa pamahalaan na rin po? Tayo po ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung talagang gusto niyang tulungan ng ating sektor, ang transportasyon. Itigil niya yung bugos at huwad na modernization program sa ilalim ng PUBMP. Pangalawa ay basura niya ang old regulation law, tanggalin ng isa-isak sambat sa langis, ibalik sa 55 sa presyo ng diesel at 57 sa presyo ng gasolina. Tayo nananawagan sa ating mga mamamayan na lumabas tayo ng lansangan. Makisa tayo sa mga protesta at kalampagan sa ating mga komunidad saan man ay maging bahagi po tayo na manawagan na ibasura ang old regulation law at pagtanggal sa mga matataas na buwis sa produktong petrolyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Kamodi, at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat po, salamat. Ingat po kayo, ingat. Ingat din po, sir. Ating po ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda.